Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mag-upload. Please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Ngayon guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video. Inday Sara, may comment na dahil sa pagpasok ng PNP doon sa kingdom ni Pastor Kibuloy. Di ba? So alam naman natin guys na mainit na pinag-uusapan yan. Dahil lang sabi ng mga supporter ni Pastor Kibuloy, mga DDS supporter, overkill daw. Diba? Pagkatapos maglabas ng statement ng si Digong, ito naman, itong si Inday Sara. So alam naman natin, ito si Miss Comment. Diba? No comments guys, di ba? Sa usapin ng West Philippine Sea, na ma-public interest ng ating bayan, at lalo na ngayon guys, kalimutan ko, Independence Day, Happy Independence Day po sa ating lahat, ba? Na kailangan natin magkaisa, ano man ang kulay ng politika, sino man ang gusto mo, ipagtanggol natin ng ating bayan. Huwag gumaya guys sa mga supporter ng mga China. At isa na nga rito, itong si BP Sara na no comment lang dyan. Di ba? So dahil kay Pastor Kibuloy, nakita natin, talagang pagdating kay Pastor Kibuloy, umiikot na ang pit ni BP Sara. Talagang magko-comment at magko-comment yan. Di ba? Kagaya nung nangyari noon sa rally diyan sa may Liwasang Bonifacio, di ba? Talagang sinusuporta niya itong si Kibuloy. Kahit sa hearing noon sa Senado, ang dami niyang statement nilalabas. At ngayon naglabas siya ulit, guys. Siyempre, hindi papayag na api-apihin niyo si Pastor Kibuloy. Di ba? Actually, ito problema naman ni Kibuloy ito. Hindi naman problema ng bayan to, guys. Pero si Day Sara, problema rin niya. Dahil alam naman natin na malapit ito, di ba? Duterte family kay Pastor Kibuloy. So narito kanyang pahayag guys sa statement. Sabi niya dito, kaysa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpapairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Okay naman yun. Tama naman yun, di ba? Tama naman yun. Pairali ng batas at hustisya sa ating bansa. Yung second paragraph ito. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng arrest warrant kay Pastor Kibuloy kahapon na sanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na puwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. So, yun ang question na. Magulo daw ang pagpapatupad. Paano naging magulo yun, guys? Paano maging magulo? Maayos naman yung pulis, di ba? Na pinasok nila yun. Actually, ang naging magulo pa nga ay yung member ni Pastor Kibuloy. Di ba? Nagwa-water cannon pa sila. Inakyat pa yung pulis, di ba? May dalang mga pamalo pa. Na kung saan, itong alagad ng ating mga batas, mga pulis, ay pinapairan lang o tinutupad lang, ginagawa lang ang kanilang trabaho bilang tagapagpatupad ng batas na galing sa korte, di ba? Kasi nga mayroon silang intelligence report na nandyan sa loob itong si Kibuloy, kailangan na nilang arestuin. At kinu-question na, marami daw puwersa nandyan. Bakit daw maraming mga pulis? Ganyan ang reklamo ng mga DDS at mga member ni Pastor Kibuloy. So natural, maraming pulis yan. Naka-full battle gear, di ba? Dahil nga, yung inuhuli nila, may influence ang tao. At alam naman ng mga pulisan na maraming member yan. Di ba? At sa napakalaki ng compound, hindi pwedeng tatatlo lang ang pupunta dyan para arrestuin, di ba? Common sense lang yon. Kailangan ba yung pupunta dyan, naka-civilian, naka-brief lang, di ba? Hindi lalong delikado yun. Kaya kailangan ng batalyon doon dahil malaki nga yung compound. Tatlong compound ng ang sinalakay dyan para nahuli si Kibuloy. Yun na nga lang guys, bigo ang PNP na makuha. So, tuloy natin guys yung pangatlong paragraph. Ang sabi ni Inday, sa ating pagpapairal ng batas, huwag natin kalimutan ang kaligtasan ng lahat, lalo ng mga sibilyan at mahalagang matiyak na malayo sa panganib ang mga kabataan. Tama naman yun, di ba guys? Wala namang sibilang nasaktan. Police pa nga guys ang nasaktan doon sa pagsalakay sa kingdom ni Pastor Kibuloy.
So sabi dito, yung pang-apat na paragraph, huwag din sanang kalimutan na ang pandarahas sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay mapanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Ang tanong dito, bakit nung panahon ng tatay niya, tokhang, di ba? Di ba? Pinapasok yung bahay, nirarat-rat kagad. Yung mga suspect pa lang, hindi dumadaan sa due process. Pagdating ba sa tatay niya, okay lang, di ba? Na walang demokrasya, yung paglalapastangan, sabi dito, paglalapastangan sa ating demokrasya, sana ay mapanatili. Bakit hindi napanatili? Dapat sinabi niya yung panahon ng tatay niya, taray, huwag kang magtokang, demokrasya, di ba? Pag may kumukontra kay Digong, anong ginagawa? Binabanatan, kagaya ni Senator Laila de Lima, pinakulong, sila Trillanes, mga ibang aktivista, at kung sino pa mga kumukontra sa kanyang tatay, ay talagang niyayari noong panahon na yun. Dapat doon, nagsalita na siya, di ba? Bakit kayo lang? Bakit pag ibang tao? Bakit pag ang pamahalaan na kung saan pinapaayiran lang at legit, legal ang ginawa nilang pagpasok o pagsalakay sa kingdom ni Pastor Kibuloy para hulihin siya. Sabi dito guys, maging laging mahinahon din sana ang mga Dabueño at sa buong sambayan ng Pilipino at magkaisa sa lahat sa panalangin para sa katotohanan at ustisya. Sukran. Yun na nga guys, di ba? Yung pagsalakay o pagpasok ng kapulisan ay ustisya yun. Di ba? Korte ang nagutos para arestuin itong si Pastor Kibuloy. Dapat sana ang ginawa nito, imbis na gumawa ng itong statement, kinumbins na lang. Di ba? Lagi ko sinasabi, mga DDS supporter, mga member ni Kibuloy, pasukuin nyo na itong si Kibuloy para may kapayapaan dyan sa inyong compound. Mga taga Dabawin yung sinasabi ni Sara. Kasi yun tanging paraan eh. Sabihin nyo kay Kibuloy, irespeto yung batas. Harapin niya. Kung wala naman siyang kasalanan guys, unang-una, hindi pa naman sa guilty. Suspect pa lang siya. Kailangan niyang ipagtagol ang kanyang sarili. Dapat yan ang mga sinasabi ni Sara bilang Vice President. Diba? Hindi yung nasa gobyerno siya, babatikusin niya yung tagapagpatupad ng batas. Sinasabi na abogado pa naman siya, hindi niya alam yung ganitong legit na batas na kailangan ipairal dahil utos ng korte na damputin na itong si Pastor Kibuloy na matagal ng pugante nagtatago sa ating batas. Alright guys, ito yung binoto niya guys, mga bumoto kay BP Sara. Ito ba ang gusto niyo maging maging presidente na sinasabi ito raw ang susunod na presidente sa 2028. Ngayon pa lang guys, nakikita natin pag personal interest, kagaya kay Kibuloy, di ba? Dahil may pakinabang yan sila dyan. Tumulong din siya, si Kibuloy sa kanila. Nagbibigay kagad ng statement, naglalabas. Kinakampi na kagad. At yung tagapagtupad ng batas ay parang kinokontra pa niya. Diba? Pero pag sa usapin ng public interest, sa ating mismong bayan, ngayong araw ng kalayaan guys, di ba? Wala tayong naririnig sa kanya. Sa pangaharas, sa pambubuli, sa pananakop ng China. Actually guys, kahit no comment siya, hindi naman natin kailangan na magsalita pa siya dahil tahimik siya, meaning to say, pabor siya sa China at hindi tayo pabor sa ating bayan. Alright guys, ganito lang po.